Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos at Duterte, may malaking gulo? At bakit nga ba natataranta na? Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matinding babala ng isang abogado at Duterte supporter sa administrasyong Marcos kung sakaling tuluyang aarestuhin si Duterte ay sigurado daw na puputok ang taong bayan. Kaya naman may matinding utos sa ating Pangulo. Ang mensahe ng taong bayan na ngayon pa lang, balita pa lang na may posibilidad, nagkakagulo na, natataranta na, huwag niyong gawin. Sasabog po yan. Paano huhupa ang tensyon ngayon sa posible ng pagkakaalis o pagpapaaresto kay Presidente Duterte para mawala ang alinlangan na aarestuhin siya dahil sa ICC? Yun po, gumawa po si Presidente BBM ng Memorandum Circular addressed to all executive agencies including DOJ, NBI, PNP, and AFP. Walang makikipagtulungan sa ICC. Nakasulat yan na order. E di huhupa yung possibility na maaresto dahil sa warrant of arrest. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na ipaaresto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Ayon naman sa dating spokesperson ni ex-President Duterte na walang katotohanan ng usapin sa pagpapaaresto sa dating Pangulo. Kaya naman pinagtawanan lang ng isang kilalang Marcos supporter itong si Panelo at Roque na nanginginig na sa takot na maaresto ang kanilang amo. Natatawa na lang ako. Sabi ni Roque, tinawagan siya ni Duterte, former President Duterte. Sinabi nga daw na aarestuhin siya. Sinabi niya, dito sumakatulog dahil tinawagan siya ni Duterte. Sabi naman sabi ni Panelo, tinawagan ko si Presidente Duterte. At ang sabi sa akin, wala, hindi ko tinawagan niya. Anak kayo ng tatay niyo. Ito tanong lang, ako kayo magagalit. Yan ba ang epekto ng fentanyl? Ang tatapang niyo tapos nagpapanik kayo? Pala ko ba mga siga-siga kayo? Ala ko ba tatapang nyo? Eh bakit? Sa bagay, nananakot kay Presidente, itong dalawa, si Panelo at si Roque. Itong dalawang ito, gumugulo sa buhay nyo. Ngayon, kung kayo nagpapaniwala dyan, bahala kayo sa buhay nyo. Ang lupit, ha? To the rescue naman ang kilalang Duterte supporter at dating loyalista. Pinagdiinan na natataranta ang mga Marcos, kaya gusto nang maaresto ang dating Pangulo. You know, isang ibig sabihin nito, nataranta kayo, na-alarma kayo, dahil alam ninyo na magdudulot kayo ng kaguluhan sa ating bayan. Si Duterte ba ang magdudulot ng kaguluhan? Sino ba ang namumuno ngayon? Si Duterte ba may kakayahan pa yan na lumaban sa kalsada? Wala na, retired na si Pangulong Duterte. Kaya nga sabi ko, ito'y panggigipit sa isang former president. Ganon ang tema ng gobyerno ni Liza Smugs at ni Tambalusos at ang buwaka ng inang underpolvoron na si Coting. Sa ibang balita naman, narito ang matinding pagbubunyag. Magkano pong average salary ng isang PBA player, if I may ask? May salary cap po kami. Pinakamataas pong sweldo ay 420,000 a month. A month. Kung kumpara mo yan sa ibang players sa ibang bansa, ang layo. Opo, times 2, times 3 po sa ibang bansa yun. Ba't ganun po? Bakit laki ng diferensya? Bakit mababa pong pasweldo? Kasi the reason why I'm raising this issue is maybe pag binigyan natin ng maayos na sweldo at benepisyo ng mga players kasama ng mga referees, baka it will serve as a deterrent or dilikat hindi na sila matutukso. Kasi alam ko marami sa mga players natin dedicated talaga doon sa sports. Siyempre, they have to protect the sports and their name. So kung bibigyan natin sila maayos na sweldo, baka mabawas-bawasan itong game fix na ito. Bakit po mababa ang sweldo ng mga players? Pwede po, pinag-aaralan na po ng PBA yun. Pangalawa din po, yung halos ng mga ibang kumpanya, katulad po sa ibang liga, hindi naman po kayang i-afford yung mga ganong katataas na sweldo. Siguro kaya po sa amin, siguro mga 6 to 8 teams lang. So mawawala. So kaya po pinapantay po namin lahat. Pinakamataas po 420, pinakamababa po sa amin 70. 70,000? Opo. A month? Opo. Player? PBA player are we talking about here? Opo, yun po yun yung mga practice players. Yung hindi naman ginagamit po sa top 14. Siguro po it's about time na taasan niyo po yung... Opo, talagang pinaplano po ng board po namin yun.
pag ginawa niyo po yan, maasahan niyo na mabawas-bawasan po itong nangyaring game fixing Tama. sa PBA. And then, mabalik po ako dun sa GAB. Sabi niyo po, since 1951 nag-start yung GAB at meron po kayong confidential fund, although maliit lang. Meron na ho ba kayong mga nahuli na mga sindikato na involved sa game fixing na nagpapapusta? Your Honor, as of now, wala pa po. So, ang ginagawa po namin, pagka po may mga allegations, we coordinate with the league po. So, pagka... Ako mismo nilalapitan ako. Gusto tumay, sabi ko, putas, pahuli kita. Ba't mo ako hingin ng taya? Di ba? Kung gusto niyo po, kaya di ba? O, magplanta kayo ng tao. Sige, sino ba nagpapataya? Doon na lang tataya. Magkano? Tataya ako ng 500,000. Hindi lalapit yung sindikato. Kasama yung PNP, huli. O kasama PAGCOR pa. Di ba? Kung gustuin, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So lumilitaw na parang, sorry for the word, lumilitaw na inutil po ang GAB. Kasi wala pa kayo nahuling nagpapapusta. Meron na ho. As of now, wala pa po. Wala pa. Yes po. And every year, kumukubra kayo ng confidential fund. Well, basically po, Your Honor, yung fund po na yung ginagamit namin, hindi lang po sa PBA, sa lahat po ng mga sports. So, for now po... yung gamitin kung saan talamak yung katiwalian. In this case, sa basketball, doon yung gamitin sa sports na yun. Wala namang game fix sa ibang sports. More on sa basketball. So doon dapat kayo na-concentrate. Doon yung gamitin yung confidential fund. And also, ano bang accomplishment nyo? May pagmamalaki nyo po sa amin bukod doon sa nakasuspindi nyo yung mga taga-Bismin ba yun na mga players. Ano pa mga ibang accomplishment nyo na pwede nyo pong may pagmalaki sa taong bayan? Actually po, ang program po namin talaga is to promote all sports po. So yan po, tinutulungan po namin lahat po ng mga atleta. So sa larangan po na hindi po... Anong klaseng tulong po, sir? Pinopromote po namin sa ibang bansa at saka po doon sa mga promoters po yung mga atleta natin. For example po, katulad po ng boxing. We go to other countries po, we talk to the commissions there para i-promote po yung mga boxingero natin. We make sure din po na yung mga ratings nila ay top rate para po paglaban sa ibang bansa. We make sure na protected po yung mga boxingero natin. We protect them from, yun din po, game fixing from sa other countries po, ng lahat po ng sports. Aside from that po, nagbibigay din po kami ng discounts sa lahat po ng mga atleta natin. So yan po, hindi po ginagawa before, wala po sa mandato. So, sorry sir, you said na sinusuportan yung mga athletes natin. Marami na po tayo na papabalita ng mga players, mga athletes na nagreklamo dahil kulang suporta sa gobyerno. Naghanap silang sponsor kung kanino kung saan-saan, kakatok sa pinto. In fact, ako mismo, pupunta yung ilang boksingero dahil humingi ng ayuda sa akin, tulong, sinutulungan ko naman. So, kung talagang sinusuportahan nyo, wala na sana mga athlete na magreklamo. Dapat, nandun ho kayo, supportan yung mga athlete. Kung support ang talagang nabibigay nyo, imamatch up niya sa mga sponsors. Diba? Parang wala atang ganun nangyari ngayon. Thank you po, Your Honor. Yan po yung ginagawa po natin ngayon. Tama po kayo, marami pong lumalapit, lalo na po yung mga boksingero. Marami po tayong kakampiyonin na kailangan lang po nila, maliit lang po to support them para po mag-training, nutrition, lahat po yan. So yan po ginagawa po natin ang paraan. Nakikipag-usap po tayo sa mga managers, sa trainers, sa mga boksingero. To the point po na even po yung mga vitamins po ng mga boksingero po natin, wala po tayong pondo for that. Pero we talk to private entities, sa mga pharmaceuticals po. Nagbibigay po sila ng mga libreng vitamin C para po sa ating mga atleta. Aside from that po, nakikipag-usap din po tayo sa mga health organizations, sa mga HMO, para po mabigyan sila ng mga libre pong medicals. So yan po ginagawa po natin. So ito po mga binanggit nyo, ginagawa nyo para sa mga athletes. And pwede ho ba mag-produce kayo ng mga dokumento na to prove to us na yung mga pinagsasabi nyo rito talagang ginagawa nyo? Kasi madali ho magsalita. Kailangan po meron talagang supported documents to prove. Kasi the way I see it and I look at it, base sa mga napapabalita at mga taong lumalapit sa akin, mga atleta, mukhang hindi ata. Mukhang taliwas ata. Thank you for your honor. We will provide the documentation po. Pero tama po kayo. Medyo kulang po talaga kasi katulad po namin ang Games and Amusements Board po, medyo maliit na ahensya. Napakarami po nating sports, napakarami po natin talaga ng mga atleta na may potential po talaga na maging world champion, mabago yung mga buhay. So unti-unti po ginagawa po namin ng paraan yan. Abot na aming makakaya. Pupunta ka sa probinsya, ang dami mga pwedeng maging superstar ng mga atleta. Kaso kulang ang suporta from the government. Diyan po dapat kayo papasok. Totoo po, Your Honor. We are doing our best po. Thank you po. And then next, last na lamang, PAGCOR. Yung mga online sports betting, namomonitor niyo po ito? Diyan din kuminsan pumapasok sa sindikato. Mr. Chair, may I request that the Vice President for our monitoring be recognized? Okay. Mr. Robert Loquiao? Yes, yung sa online gaming at nagkakaroon ng
game fixing na sa PBA at alam niyo na po yun. At ano pong ginagawa niyo? Good afternoon Tulad po, ito, Mr. meron na Chair. palang balita, may mga nasuspindi na. O, tumatanggap pa rin ba kayo ng taya dyan? Most of the O, ba't yung suspindihin na yung team na yun? game providers po abroad po yung mga games. And dito po sa local yun po mga professionals like PBA nga po na nabanggit. Kaya nga po, sige po, katulad itong OK Bet, diba? Tumatanggap sila ng mga bets Yes. online para sa Opo. mga laro sa PBA. Yan po ba monitor ninyo? Yung mga bets po na ma-monitor po. Okay. Pero po yung illegal na mga game fixing po, hindi po na ma-monitor ng Why not? yun po ay coordinate namin ngayon sa regulatory division po namin para in case po na pag-aaralan po namin yung mga Yes, paano po dapat meron na po kayong system in place to monitor itong nangyaring pustahan. Especially pag nakita nyo yung isang game, pinustahan, yung difference ng score at ang laki ng taya, di ba? By the millions, and then tumama, and then the following game, yun na naman, tumama na naman, imbestigahan nyo sino ito nagpapapusta ito, saan galing itong pusta na ito. Kasi pwede rin siguro ma-involve dito yung AMLAC, sa President, na baka meron ng ginagawang money laundering, stuff like that. So monitor sa pagkor. Tama, wag yung puro street lights lang sa advertisement ninyo. So right now, meron na kayo, wala pa. wala pa po, So Senator. you should start doing that. Apo, Senator. Okay? Thank you. Sige po, yun lang. Thank you, Senator Jinggoy, and thank you, Thank you. Senator Bongo. Salamat, Senator Rafi.